Anyway, guys, this is Mitch the Venture and welcome to my channel. So we're going to discuss these bad habits of OFW, and I hope this will help you in a way that you look at it as a reminder and awareness for you to change those habits. So ito yun guys, yung mga bad habits nating mga OFW na nagpapahirap pa rin sa atin at walang ipon. So ito na yung number one, the one day millionaire mindset. So, alam natin ito, na kahit sa Pilipinas ay nagagawa natin ito. Ito yung pagkatanggap ng ating sahod ay waldas kaagad tayo ng ating pera. Na kahit alam natin, kinabukasan niya nga na tayo. Tulad ng, ay, i-reward ko ang aking sarili. Ibili ko ng bagong bag, bagong sapatos, bagong damit, or bagong phone. Kasi, naghirap naman ako sa buong isang buwan. Kaya, i-enjoy ko naman ang aking sarili. Na, that thinking is very wrong talaga, guys. Ang una dapat nating iniisip ay, magkano kaya ang isi-save ko sa sahod nito? Meron tayong nakaset na goal na dapat sa every sahod ko may ma-save ako para naman anything happen ay meron akong panangga, meron akong panlaban na ay okay, kung wala akong trabaho, meron naman akong saving. Diba, guys? Yan dapat ang una nating iniisip. Hindi yung waldas kaagad. Okay? And the second one is yung compulsive pasalubong shopping. So, ito yung compulsive pasalubong shopping. Like, yung, halimbawa sa balikbayan box. For example, balikbayan box. Guys, sa balikbayan box, hindi naman sa sinasabi kong masama. Pero ito yung kapag nagpadala tayo ng balikbayan box, hindi lang kasi isang beses sa isang taon. Nakikita ko meron pang 3 beses sa isang taon. Imagine guys ang isang box, yung pinakamaliit, magbabayad kaya ng box pa lang 500 Hong Kong. For example, dito sa Hong Kong, almost 500 Hong Kong dollar, yun yung box pa lang. At yung pinakamalaki naman, nasa around 1,000 something, yan. So, equivalent yan guys sa peso is more than like almost 8,000 pesos. Box pa lang yan. What more yung laman ng box. Minsan umaabot yan ng 10,000 Hong Kong or more than pa dyan. So, nagkaka-equivalent yan sa peso ng around 60 to 70,000 pesos yung laman ng box. So, imagine, kung nailagay mo yun sa savings account po ninyo, di ba? Or na-invest po ninyo sa, like, MP2. So, tumubo yung pera natin doon. May interest every year. At yun na yung pinaka-investment mo. After 5 years old, di ba? Hindi mo akalain, ayun, tumubo na ng malaki. Unlike doon sa, okay, ang iniisip kasi natin ay guilt tayo dahil, kailangan ito para dito kay tita, para dito kay uncle. Lahat ng family kailangan may pasalubong once na, halimbawa, umuwi tayo ng Pilipinas. Yun ang nasa isip natin. Hindi natin iniisip na, ang trabaho sa ibang bansa ay temporary lang. Tulad dito sa Hong Kong, mayroong termination dito. Anytime, pwede kang tanggalin sa trabaho. Pwede kang pauwiin ng Pilipinas. Yung security dapat natin, ang unang-una nating iniisip bago tayo gumastos ng pera natin. Dahil hindi yan pinupulit. Hindi yan pinupulot sa lupa or dyan sa semento or sa sahig, whatever is it. Diba, guys? Okay? Alright, so we'll go to number 3. Difficulty to say no. Alright, so ito yung pag nag-request ang ating mga kamag-anak or for example, nanghihiram ng pera. Uy, pahiramin mo naman ako ng 1K yan, 2K dyan. So, mayroon kang guilt na, ay, nasa abroad ako, 1,000 hindi man lang ako makapahiram, 2,000 hindi man lang ako makapahiram. So, lahat na lang ng kapag-anak natin, kapag ganun yung paulit-ulit na hindi tayo nagsasabi ng no for them, ay walang mangyayari. Wala talaga tayong maisisave na, wala tayong maiipon. Kung ang lahat na lang ay ihiram sa'yo or magpapabili sa'yo, uy, tita, bili mo naman ako ng ganito, ganyan. Diba? So, you have to learn how to say no for anything na hindi naman talaga importante. Diba, guys? So, that's it. And then, number 5, yung lack of clear exit goal. So, ito yung wala eh. Basta, ang alam mo lang, nasa abroad ka, sumasahod ka, sige, padala. Pero hindi mo na binigyan ng sarili mo ng
yung intention na, o hanggang sa ganitong taon lang ako. Kasi, ayan, yung may goal ka, na, unang gagawin ko, mag-build ako ng asset na magbibigay sa akin ng passive income. Unahin ko yung insurance ko. For example, yung SSS, yung pag-ibig, yung pagdating ng panahon na magre-retired ka na, yun dapat ang una nating binibigyan ng importansya. Diba? Kasi, yun nga sinasabi ko, hindi tayo habang buhay na sa abroad. May limitasyon tayo. Tumatanda tayo. Diba? Napapagod tayo. Nagkakasakit tayo. Kaya dapat ay una nating iniisip yung savings natin. Yung makapag-ipon tayo. Para for good na rin, no? Makapagpahinga, right? At makasama yung family natin. So, next guys, yung vulnerability to scams. Yun. Tayong mga Pinoy, madali tayong ma-scams, guys. Kasi, ang gusto natin, yung madali ang, kita, yung mabilis na pag-angat. Tulad dito sa Hong Kong, napakaraming nag-o-offer na, invest ka dito, invest ka doon. Kailangan mo mag-recruit ngayon. Guys, yan talaga ang delikado mo gagawin, yung pag-invest ka, tapos kailangan mo mag-recruit ng another people para mag-invest din. Tapos yung sinasabi nila, ay, mag-invest ka dito, kikita ka ng malaki. Dodoble ang pera mo. So, hindi ka pa ang gusto natin kasi, yung madalian na pag-angat. Dahil pressure ka na ay kailangan makapag-ipon. Kaya, yan, papatol ka kagad sa mga ganong patibong, kumbaga, na ay, mag-invest ako dyan, dodoble pera ko. Guys, ang totoo yan, patikimin ka lang muna yan. Pasasahurin ka ng doble, triple. Pero pagdating ng ilang months yan, or lagpas ka ng ilang buwan na yan, 3 to 4 months, ayan na, bigla na yan sila maglalaho. Dahil yung mga tao na yan nagsasabi na malaki ang return ng investment mo ng ganun kabilis, ganun kalaki. Kung ako, kumikita ko ng malaki, bakit ko pa isi-share sa'yo, di ba? Bakit kailangan ko pang yayain ka na mag-invest ka kung kumikita na sila ng milyon-milyon doon sa investment na yon, di ba? Susuluhin na lang, di ba? Susuluhin ko na lang kung kumikita pa na ako. Bakit kailangan mo pa mag-recruit? Mag-isip ka muna, guys, bago mag-invest sa mga ganyan. Alright? Be careful. Talaga. And then, this is the worst thing. Yung lagi nating kaugalian na paulit-ulit na lang. Yung mahilig tayo magsabi ng mamaya na. Bahala na si Batman. So, isa ito sa mga bad habits talaga natin na hindi tayo umaasenso sa buhay. Di ba? Yung kaya paulit-ulit na lang na ganito yung pattern ng life natin na, kumita ng malaking walang nangyayari. Dahil sa wala kang direksyon, wala kang goal, wala kang matibay na goal sa buhay mo. Yung sinasabing bahala na, mamaya na. Ito yung mamaya na ako mag-save, gagastusin ko muna. Mamaya na ako magtipid. Lagi ko na lang tinitipid sarili ko. Kaya kailangan, sige, tuduhan ko na to, mamaya na ako nagagawin yung mag-invest na yan, mag-build ng asset na yan. So, ayun. Kaya, inabot na ng 10 taon sa abroad, wala pa rin ipon, walang na-invest, walang na-build na asset. Yung sinasabi na, bahala na si Batman. Di ba? May mga ganun tayo. So, ayun guys, yung 7 na yan na nakikita kong bad habits nating mga OFW. Yun nga guys, may kasabihan nga sa Biblia na sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. So, if you don't change your mindset, your behavior sa pagdating sa pag-iipon, pagmamanage ng iyong money, ay wala talagang mangyayari sa iyo kung wala kang gagawing pagbabago sa sarili mo. Diba? Paano ka kaawaan ng Diyos? Paano ka i-bless ng more ng Panginoong Diyos kung paulit-ulit na ganun yung habits na ginagawa natin? Diba? I-bless ka ng Panginoon, bibigyan ka ng maraming biyaya kapag alam niyang karapat-dapat ang bigyan. O, diba? Tama, guys. So, salamat po sa inyong panunod. Naway, meron kayong natutunan sa video na ito. And if you like this video and give you some inspiration and motivation, please give me a like and share this video to your loved ones. Alright guys, thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.